Okay, BTC time tayo. Mabilis lang, no? Magkakaroon tayo ng konting recap at check natin kung ano bang possible na galaw ng BTC sa ngayon. Okay, kasi sa ngayon, no, parang ano, no, wala tayong galaw. Puro sideways lang tayo. Pero check natin, sa recap muna, no, meron tayong inaabangan dito na ascending channel na na-breakdown natin with high volume. Okay? So, bearish yun ang pag-breakdown natin ng ganyang kalaki. Ito kalaki na may volume spike. Ito yun, ha. Itong galaw na to. Makikita rin natin ang push up natin dito ay pa-curve dagaan na ano tawag dito, nagko-concave. Ibig sabihin weakening push up. So meron tayong signs of weakness diyan. Madalas kapag ganyan yung ang itsura, no, na magkakaroon tayo ng mataas na slope ng ascending channel, tapos magkakaroon tayo ng mas mababang slope ng ascending channel, no. So for example ganito, no, ganyan. So basically pa-curve ang itsura niya, pa-curve. Okay, so may mga example lang ganyan, no, meron tayo dito. Check natin to, no. So siguro meron tayong some sort of ganito, ganyan, no. Then makikita natin meron tayong kasunod na ganito naman, ganyan. So ang kalabasan, magkakaroon tayo ng push up pero magko-curve tayo sa taas, no. So parang pag ganyan, no, parang pang ito, no, ganyan. Okay, pag ganyan ang itsura, madalas, no, medyo weakening sa bulls, no, or like pahinaang bulls, kalabasan. Ano pa ba? Meron tayong M-top na double top, no? Double top. At meron tayong ano tawag dito? Neckline dito sa area to. Meron tayong ganito, tsaka ganyan na double top. And in case na bumagsak tayo, meron tayong target na banda dito sa 20k area. Okay, 20k area banda, no? So, andito rin ang natin, ang CME gap natin. Tingnan natin ang CME. Ito ata yung CME, no? Yan, andito pa rin yung mga drawing ko. Siguro mga months ago na. Burin na nga natin ito mga to. Yan. Tsaka ito, burin natin to half 3.8. So meron tayong CME gap dito sa part na to. Na iniwan natin, no? Dito sa area to. Ito na ang target na ito. Tingnan natin. Paano nga ba ulit ito pala, price table dyan sa part na yan at dito sa part na to. Okay, so around 20k, no, ang aabangan natin, 21k hanggang 20k. Potential na babagsakan na ito at ayun din ang technical target ng alisin natin to, yan, technical target ng M-top or yung ascending channel natin siguro. Tingnan natin, ha. Sumart na ascending channel, no. Ganyan siguro. Tapos ganyan. Tapos kunin natin ang height na ito. Breakdown point. Banda lang dito, no. Exactly lang dito sa area to. Okay. Then ganun din sa sa M-top. So meron tayong some sort of ganyan. Some sort of ganito. Kunin natin yung height na ito. Mula dito sa taas hanggang dito. Tapos kung magbe-breakdown tayo, doon lang rin, no? Dito lang rin sa area to. Okay? So nag-breakdown na tayo sa ascending channel na to, no? Ascending channel na to. Itong pagbagsak na to, or more like sideways na to, mukhang nagsusupport pa tayo dito sa diagonal support na to. Hindi pa tayo nag-breakdown. So kapag nag-breakdown to, highly likely na baka dumire-diretso tayo sa 20k area. Okay? Ang target ko dyan actually nung andito pa lang ang price, may short pa rin ako hanggang ngayon, no? Kasi marami pa kasing naglulong, no? Marami pang naglulong. So ang kinakalabasan, imbis na nababawasan yung, may fee kasi yun, no? May fee. Nakalimutan ko ng tawag. Pero pag positive yung futures
at naka-short ka, nababayaran ka nakakalabasan. Pero pag negative at naka-short ka rin, ay most likely mababawasan yung ano mo, mababawasan yung margin mo or yung hindi yung margin, yung ano yung nailapag mong short. Ganun din sa long, kapag naka-long ka at positive siya, mababawasan yung pinaka-perang na ilapag mo, no? So ganun lang yun, no? Yung parang pinaka-idea kung bakit naka-short pa rin ako. Tapos dito sa part na to, medyo may konting TP ako dyan, kaso hindi ko makita talaga yung ano, no, yung pag-angat neto, no. Hindi ko makita. So balik na tayo dun sa natin. Yan. So ano po bang pwede natin makita maliban dito sa mga indication na to? May possibility bang maging bullish, may possibility bang maging bearish? So may nakita ko actually, no, na possibility na maging bullish, no. Pero sa ngayon, tingnan muna natin ang SMA natin, simple moving averages. Actually, alisin natin to lahat, no. Remove drawing, yan. So, kung titingin lang tayo ng basic na moving averages, meron tayong tinatawag na, ano, no, na Zeus strike sa stock market at ang tawag doon. Zeus strike, kapag nag-cross hindi naman nag-cross, kapag nag-break ang 100 MA. So, yung blue yung 100 MA, no, makita natin magkakaroon tayo ng Zeus strike dito. Then, positive move ang kakalabasan, no. Positive move. Ganon din dito kapag nasa ilalim tayo, nare-reject sa blue line. Nare-reject sa blue line. Sa daily to, no? Madalas sa daily nangyayari to. Tapos meron tayong 200 moving average, no? Yung puti. Na dito rin tayo. Meron tayong inverse Zeus strike. Ito, makikita niyo yung malaking candle na to. Nung nag-break tayo. Break, malaking candle to the downside, wake up para maka-recover. Pero nung nawala din natin ang 200 MA, yung puti yung 200 MA, makikita natin nagre-reject na tayo sa ilalim ng 200 MA. Okay? So, tignan natin dito, ano bang ginagawa ng BTC sa ngayon? Hindi ko nga lang ganun kagusto ang mga MA, no? Pang ano lang to, no? Parang pang-guide lang yung mga moving averages. Okay? So, nasa ilalim tayo actually lahat ng MAs, no? Which is napakalaking sign ng bearishness yan. Okay? So, pwede natin ma-expect kung magpo-push up man to hanggang maximum of mga siguro kasi 200 MA ito matindi to, no? Makikita natin, no? Ito 200 MA bounce. Okay? Ito pwede mangyari dito 200 MA rejection, drop. Pwede mangyari 'yon, ha? Yung 200 MA matindi. Yung 100 MA madalas some sort of confirmation ng trend change ang kinakalabasan. Pakita natin, ha, kung mag-load man siya. Ito, no, makikita natin, no, magbe-breakout ng 100 MA, mag-i-stay above, then magpa-pump, no. Madalas sign siya ng malaking trend change. Okay? So, tingnan natin dito, no, meron may mga breakout dito, pero maninet siya ng 200 MA, no, makikita natin. Maninet ng 200 MA, dito may konting break, maninet ng 200 MA. No? Kasi mapapansin natin, magbe-breakdown to. Breakdown, maninet naman ng 100 MA ito. Tapos confirm breakdown, retest, drop. No? So, yung 100 tsaka yung 200 medyo importante, no? Ito lang siguro yung medyo hindi natin expected na mangyayari. So, dapat siguro hanggang dito lang sa mga area to yan. Yan, kasi mayroon tayong COVID dump dito. Pero after natin makarecover, nagsusupport na tayo sa 100 MA hanggang sa mag-push up tayo, no? Okay. Then yung, magtatanong kayo, para sa inyo, ano yung red tsaka yung yellow? Yung red, 20 MA, yung yellow, 50 MA, no? Tama ba? Oo, 20 MA, 50 MA. Madalas nagagamit lang tong 20 tsaka 50 MA kapag yung malakas na yung confidence sa market. No? Makita natin dito, malakas yung confidence sa market. Walang masyadong drop papuntang 100, no? Actually wala dito actually, no? Pero dito meron pa ng onte. Ito nag-i-start na to, no? Nag-i-start na to. Makita natin dito, nagbe-breakdown pa ng onte. Last one entry para maka-ride ng third wave.
Then, puro angat na to, no? Puro angat na. Okay? So, ganun din. Pwede nyo rin magamit to as sign of weakness, no? Makita natin, sign of weakness. Dito, lalo na kapag na-break yung white line, no? Pero sa ngayon, no, makikita natin, lahat, napiyok pa ako. Lahat ng, ng MAs natin, ay nasa ilalim tayo ng MAs, no? So, hindi magandang sign yun. So, pero meron tayong magandang news dyan, no? Meron tayong Gaussian channel na inaabangan, no? Actually, hindi dyan. Pero bearish to sa daily, pero pag titiin tayo ng weekly, may possibility na magsusupport tayo sa midline. Okay? At dito rin tayo sa ilalim, in case na kung babagsak man tayo, yan, kung babagsak man tayo, ito ang final na support. Which is, ito rin ang inaabangan nating target, 20k, 21k. Okay? O actually, dito banda. Yan. No, dito sa area to. Ibig sabihin, may chance pang maging bullish. So, titignan natin na mabilis. 0.618 ang target madalas. No, dito sa area to. Yan, dito lang, no? Yan, dito lang. So, pwede tayo makapunta dito. Kapag na-break natin yan, medyo, alam nyo na kung ano mangyayari. Kasi, kung ma-break natin, nasa ilalim tayo ng Gaussian channel. Nasa ilalim tayo ng swing low na to. Nasa ilalim tayo ng 618 ng golden pocket. Pag dito yung candle natin, alam na natin mangyayari. Most likely, baka bumagsak pa. No? Pwedeng dito pa sa mga area to. Yan, dito sa mga area to. Or, baka lower low. Okay? So, ano pa ba? Ay na siguro, no? Wala tayong masyadong mapag-uusapan kasi. Kasi, napaka-sideways to. Tingnan natin ang 4 hours natin. Volume. Tingnan natin, ha? Zoom in tayo. Volume, walang no, parang wala, no, pero meron tayong some sort of recovery dapat dito. Na ang problema lang nung bumagsak tayo, mas mataas yung red volume, no, mas mataas yung red volume. Ibig sabihin parang hindi pa tapos ang ang pagbagsak. So ibig sabihin meron tayong some sort of maliit na momentum dito na biglang nalakasan ng bears, no, nalakasan bigla ng bears. So kinakalabasan medyo useless yung medyo hindi tayo maka-breakout kasi meron din tayong some sort of channel dito, no, na horizontal channel o horizontal range na ganyan of some sort. Makikita nyo naman kung nasaan ang price, no, kung saan siya nagde-trade. Bandang gitna lang lagi, no, yan, bandang gitna lang lagi, at kapag nag-break tayo, makikita natin magaganda yung reaction, no, magaganda yung reaction. Okay, so pwede tayo maka-expect kapag di pa tayo nakakapag-break ng horizontal channel na to. Ang pinaka-trading idea natin dito, trade the range until it breaks, no? Kapag bumagsak dito sa part na to, pwede tayo mag-long dyan. Stop loss lang para in case na mag-breakdown talaga, hindi tayo mawala ng malaking pera or maliliquidate, no? Ganun din dito, pag pupunta dito, pwede tayo mag-short dito, stop loss lang in case na mag-pump, no? Okay? So, ganyan-ganyan lang ang kakalabasan na idea ng trading natin sa current galaw ng BTC, no? Tingnan natin ang S&P 500. Ang S&P medyo ganun pa rin, no? Nag-reach na ng 0.618. Nag-bounce at wala pa tayo masyado makitang strength sa ngayon. Pero medyo maganda ang araw niya ngayon, no? Medyo maganda yung araw. Actually, hindi nung nung Friday ata to. Oo, tama ba? Saturday pala, Friday. Pero Monday na ba? Teka, Monday na, no? Mamayang gabi, no? Magbubukas na naman yan. Ang DXY, ang DXY malakas pala, no? Nakapag-breakout na siya ng descending channel natin, no? At kapag pati ito na break niya, magandang sign, first sign of bullishness sa DXY. Kasi mabe-break niya yung market structure na low, high, lower low, lower high, lower low. Tapos magkakaroon tayo ng higher high. May possibility ng change of market structure dyan. Tapos magkakaroon tayo ng higher low, dito siguro, or dito siguro, higher low. Then,
dire-diretso pataas mga kalabasan. Kapag nangyari yon sa DXY na ang tawag dito na ma-breakout niya tong mga to, ito, tsaka ito, breakout niya, pwede tayo maka-expect ng drop pa sa BTC or sa stock market din, sa cryptocurrency rin. Yun. Okay? Ano pa ba? Wala na masyado, no? Balik tayong BTC siguro. Actually, control Z ko na lang. Tignan natin kung may makikita tayong maibabalik natin sa drawing natin. CME futures. Hindi yan. Ito. Wala na masyado. Wala na. Okay. So, sa tingin ko, no, kailangan natin mag-ingat dito sa ilalim na part na to. Lalo na yung volume natin hindi nagbibigay ng magandang sign na magre-recover tayo. No, yung push up nito mahina, no? Parang ang itsura pa nito parang kasi lalaki niya tong mga to, no? Tapos kung pupunta tayo dito, yung pag-push down naman nito, parang flat lang rin to, no? Ito, parang flat lang rin to. Yan. No? Medyo hindi magandang sign para sa bulls. Sa daily, sa ngayon, masasabi ko, delikado, no? Delikado. Ang nag-iisa lang na magandang sign yung Gaussian channel natin, no? Ito. At nasa support area rin tayo, no? Ito. Na dating resistance na ginagawa nating support, no? Ito. Okay? So, alisin ko lang yung Gaussian channel para makita nyo lang, no? Ito, meron tayong resistance dyan. Resistance, breakout ng magandang big red, green candle. Then dito, support. Makita natin, dito ulit tayo. Okay? So, nasa support pa tayo. Generally, hanggat hindi pa tayo nakakabuo ng bearish market structure sa daily or weekly, masasabi natin pwede pa tayo maging bullish, no? At kung mag-breakdown man tayo, ang next target na nito ay mga dito sa area to. Yan. Buksan natin yung Gaussian channel natin. Ito, dito lang sa area ngayon, no? Yan. No, meron din tayong confluence na may support tayo dito sa gitnang to. At yung itong green na to, minsan lang mangyari yan. Okay? So, ibig sabihin, may chance, papakita ko lang may chance na maging bullish talaga. So, for example, ito, no? Mag-breakout tayo dito, retest, kasi nagkaroon tayo ng COVID dump. Pero, itong pag-green na to, tuloy-tuloy ito hanggang sa blow off top. No? May start tayo ng green dito. Saan pa ba tayo meron ganyan? Wala. Isang beses lang yan ng wala pang nangyari na nag-green at biglang magre-red back ulit, no? Wala pang nangyari. So, pero ito meron tayong nag-red pero nag-green back agad. Ito lang yung pinakamaiksing red. Ito naman green. Di natin sure kung magiging maiksing green lang ba siya or tuloy-tuloy magi-green to, no? Pero sa history ng BTC, once na nag-break tayo sa middle line, at nag-green to, confirmation ng bull market. So may confirmation tayong bull market dito. Confirmation ba ng bull market rin ba to? Ang tanong, no? Kaso wala tayong makitang volume, ayun yung problema. Kung titignan natin dito yan, dito may confirmation tayo ng breakout. Malaking green, no? Malaking green. Tapos nagkaroon tayo ng pattern dito. Ascending triangle. No? So, mapapansin natin dito, ang volume natin pahina. So, magandang sign yun na meron tayong pattern trading dito. Pattern trading, breakout, retest, pump. No? Okay? So, ganun din ba dito? Meron pa tayong makikita ng ganun? Wala pa no? Wala tayong makita Wala rin ako makitang tingnan natin, baka meron tayong rising wedge naman to, no? Rising wedge. Wala tayong makitang pattern para masuportahan na kung bakit bumabagsak yung volume. Wala tayong makita. Ibig sabihin, most likely yung galaw ng volume sinusundan yung kung gaano kalakas ang bulls at ang bears, no? Doon sa mga pattern trading kasi kapag
Numinipis yung ano, yung ganito, no? Panipis ng panipis yung galaw ng volatility. Pahina ng pahina ang volume dyan. Hanggang sa magkakaroon to ng malaking volume spike. Pag nag-breakout, or pag nag-breakdown. Okay? So, ito gusto ko i-point out, no, na parang wala tayong makitang rason kung bakit tayo nagda-drop nito, maliban na lang kasi baka bearish pa. Okay? Pero ito, sa history, hindi pa nangyayari yung mag-green tapos magre-red ulit ng mabilisan. Hindi pa nangyayari, ah. So, kailangan lang natin mag-ingat dito. Para sa mga bears, para sa mga bulls, medyo undecided tong market nato sa ngayon. Sa nakikita ko, no? Undecided. Pero sa ngayon, ang pinakagalaw na inaabangan natin, most likely, isang malaking correction. Ayun ang minimum na pwede natin ma-expect. Kung babagsak tayo, dito tayo banda sa mga 20k, 21k, 22k. No? Meron ding isa, yung kapag sa Gaussian channel naman, pakita natin, mga bandang 24,500 ata to, 24,500. Tama ba? Oo, tama, 24,500, no? Ito ang price na to. Dito sa mga area to, no? Meron din tayong some sort of level dito. Yan. Meron tayong some sort of level dyan. At possible na 24,300, 350 hanggang 24,500 area tayo mag-bounce, no? Kung dito lang talaga tayo mag-bounce, maganda yun para sa bulls. Okay lang rin kung dito rin tayo mag-bounce sa area to, no? Okay pa rin yun sa bulls. Okay? Wag lang tayo bumagsak sa ilalim kasi maraming confluences na mabibreak. Ha? Kakalabasan, yung 618, yung market structure natin, yung technical target natin, marireach natin, at na-break pa, kakalabasan tumataas yung probability ng mga bandang malilim-lalim na drop pa. So last na to, no, bago natin i-end yung video, may nagtatanong kung may chance bang mag 3k ang BTC. Meron yon, may probability yon. Actually, napag-usapan natin yon dati, hindi nga lang natin hindi natin masyadong ganong napag-usapan. Magdala tayo ng weekly saglit, ha. Yan. So meron tayong 5 waves of some sort dito. Sige ko itong volume. Tsaka alisin ko na rin itong drawing natin. Yan. So meron tayong 5 waves of some sort dito. 1, 2, 3, 4, 5. Madalas after ng 5 waves, magkakaroon to ng correction na ABC correction. Ganyan. No? At itong COVID dump natin ang recent, hindi recent, or more like pinakamababa nating swing low. Nasaan yung horizontal ray? Ito. Yan. So may possibility to na kapag in case na mag-correct tayo, pwede tayo umabot ng maximum of 0.88. Pero yung kailangan nyo tandaan yung rule, na minsan lumalagpas ng 0.88, wag lang mag-lower low dito. Okay, so ibig sabihin pwede tayong mag-push down, sabihin natin, 1.272 ang target nito. Teka lang, tingnan natin. 1.272 kung ayun na ang gagawin ng BTC, no? Tingnan natin, dito sa mga area to, no? So marami tayong confluences dito sa 5k hanggang 3.8k, no? Marami tayong confluences. So may possibility rin na kung bakit 3k ang sinasabi ng mga tao, kasi meron tayo 1.618 dyan. Pero ano yun, kailangan maging impulsive nun para maging 1.618, or more like malakas na move to the downside to. Kapag umabot tayo dito, baka meron pang isa pang low nun. Kaso weird nun, no? Ang weird pala nun, 5 waves. Hindi natin masabi, pero ito lang yung nag-iisang rason kung bakit tayo mag-lower low dito. Ito lang yung nag-iisang rason. Pero sa tingin ko malabong mangyari. Kung babagsak man tayo ng yung pinaka worst case scenario, sa tingin ko ito na yung worst case scenario. Ito na yung worst case scenario dito sa mga area to. Hindi dapat tayo mag-lower low dito. Okay? So, may possibility yung 3K area. Hindi ko exactly alam kung magti-3K ba tayo, pero ando doon yun ando doon yung possibility na yun. In case na mag-lower low pa tayo dito. Pag nag-lower low tayo dito, papasok na yung probability na yun na baka mag-lower low tayo dito sa mga area to. Okay?
Now, hanggat hindi natin na-break tong part na to, hindi natin pag-uusapan to masyado. Okay? Okay. So, ang pinaka-safe na target lang dito para sa akin, itong area ng 14K. 14,600. Meron din tayo dito sa ano, no? Ito. Yan. 13,870. Siguro mga 14K flat ang pinaka-aabangan natin para sa final. Kung magdadrop man, kung maglo-lower low man, ito siguro ang ultimate price na pwede mag-long, ang masasabi ko. So, ayun, siguro update natin. Ingat trades, trade range and tilted bricks dito, no? Kaya natin. Hindi ka na mabalik. Nasaan na yung ano? Ayan. Trade range and tilted bricks, no? Hindi maayos. So, parang ganyan yung itsura niyan. Yan. So, gaganto-ganto lang to most likely hanggang sa magkaroon ng decision ng ang market. Syempre, mag-ingat tayo sa mga swing failures, no? Magkakaroon to ng bull swing, magkakaroon to ng bear swing, magkakaroon ng mga malakas na reaction, hanggang sa magkaroon to ng some sort of decision. Okay, hindi natin alam kung saan. Pero sa nakikita natin, highly likely na meron tayong some sort of ano ba gusto ko sabihin? Downtrend na consolidation to or pahinga bago bumagsak na isa pa. So ayun ang pinaka mas probable sa lahat, no, na may possibility pang bumagsak. So ayun, siguro update natin. Ingat trades, GG's boys.